Good morning guys. For today's video, ito yung third update dito sa aming mini farm. So for today's video, kami po ay mag-harvest ng ampalaya. Um, so bali pang apat na beses na yung harvest namin dito sa aming ampalaya. At yung mga kamatis at bell pepper namin, kasalukuyan namumunga pa lang sa ngayon. So ipapakita ko sa inyo ang ang lagay ng aming mga pananim sa ngayon. So bukod ng dulot ng tagtoy at tag-ulan na naman, ah, yung mga iba naming pananim ay hindi maayos ang ah, tubo. So, so guys, so ayan guys yung mga pananim namin. Kung makikita na ninyo, yung mga kamatis namin dito sa ngayon ay may iba ay mga bansot. So dulot siguro ng biglang tagtuyot at tag-ulan. So guys, ito yung kalagayan ng aming mga kamatis sa ngayon. So yung iba medyo may mga bansot. Siguro dulot ng biglang tagtuyot at tag-ulan. So ito naman yung okra. Ito naman yung aming string beans. So dulot nga ng tagtuyot, nabutan ng tagtuyot, hindi siya maayos yung tubo. So yung gagawin na lang namin dito ay kukunin lang namin yung seeds para sa panimula na namin sa ulit. May mga di na kami bibili ng mga seeds. So nabutan kasi ito ng tagtuyot, so kulang din yung tubig dito sa amin. So bilang lang yung nadidiligan ng mga gulay. So ito guys yung kamatis namin. So malapit na rin siya ma-harvest. So yun nga, yung iba may mga bansot. Kahit gaano pa yung sinusunod natin mga fertilizer program at maintenance ng mga program. So may ilan-ilan pa rin ng mga hindi maayos talaga ang tubo. So doon naman guys, yung mga hot pepper, mga siling labuyo. So ito yung kamatis namin. So dulot nga ng malakas na tag-ulan, yung iba natutumba. So guys, napakaraming bunga. So ayan. So ito naman din yung aming bell pepper. So kung mapapansin nyo, hindi pantay-pantay yung tubo. So kadahilanan din ng tagtuyot, namamatay yung iba. So pinupuna namin yung mga patay. So yung iba may malalaki na at yung iba maliliit pa lang. So bali doon. So bali yung pepper namin dito guys, may tatlong variety. May bell pepper, may hot pepper, at may siling panigang. So yun guys. So yan. Ang laki ng bunga. So yan yung bell pepper namin dito. So ito guys, maliit pa lang. So mga bagong punla. So tingnan natin ng malapitan yung bell pepper. So yan. Napakalaki. So hindi pa siya ready for harvest.
tingnan natin ng malapitan. So ayun guys, ang lalaki ng bunga. Bata pa siya. So ayan. So hanggang doon yung bell pepper. So guys, ito naman yung Chinese onion. Itawag namin dito ay panakot. So 3 days old pa lang siya. So ayan. Yun. Hanggang doon. Doon yung aming pinagkukunan ng tubig galing sa bukal. So bali ginagamitan namin ng water pump para makapunta dito sa aming site. Kasi yung site namin ay upland. So nasa tuktok talaga siya. So naging main problem namin dito ay yung hangin. Kasi nga upland. So possible yung mga tanim namin ay natutumba. Sinusunod naman namin yung fertilizer program at yung insecticide program. So gumagamit din kami dito guys ng fungicide tsaka calcium para sa oras ng during the flowering days. So sabi ko nga the main problem namin dito ay yung hangin. So para hindi siya matangay yung mga bulaklak sa hangin, kahit papaano may mga tira-tira pa rin. So kaya gumagamit kami din ng foliar fertilizer na with calcium. So ito naman sa taas guys ay yung mga ginawa naming yan, naka-line. Ginawa naming protection sa lupa para hindi matangay dito sa baba. So dyan sa taas ay puro lahat mga okra. So bali sa likod ng okra ay naman yung mga eggplant. Tapos doon naman sa taas ay mga sweet corn. So punta natin yung Ampalay area. So guys, naka-harvest na kami ng ampalaya siguro pang di ako sure kung panlima o pang-apat. So hindi nga lang siya maraming bunga. Naabutan kasi ng tagtuyot. Kaya yung mga rating lang naming na-harvest approximately mga nasa 30 kilos. 30 to 20 per harvest sa 200 ka puno. So ayan yung upo. So mga bago pa lang to guys. So nung una wala pa ito natanim. So after 1 month, so ganito na siya. So si mama yung katulong ko ngayon sa pag harvest ng ampalaya. So balik kami lang dalawa. So hindi naman siya gaano kalaki yan. So hanggang doon sa baba. So kaya na namin kahit hindi na kami kumuha ng tao. So ayan yung corn. Na sa tag-ulan. Natutumba yung iba. So ito yung update namin dito sa aming ampalaya guys. So guys, clarify ko lang yung pang-anim na pala yung harvest namin dito. So yung iba hindi ko na nakunan ng video.
So, kasi nga na bukod sa nakalimutan, busy sa trabaho at tag-ulan. So, nag-harvest kami agad kasi nga dulot nga tag-ulan, marami na nahihinog na ampalaya. So, pakita ko sa inyo. So, ito guys yung nahihinog. Marami pa ito guys, manghihinog. Basta hindi natin napapansin. So, dapat every 3 days mag-harvest tayo. So, hindi nga kami nakapag-harvest. Dulot nga ng malakas ng tag-ulan dito sa amin. Biglang ulan. So, yun naging problema namin dito. Yung sobrang tag-ulan at sobrang tag-init. Talaga, yung iba nalalanta yung mga pananim natin. So, yan. Mag-harvest kami ngayon. So, hindi masyado marami. Kasi nga pang-anim na yung harvest namin dito. So, baka maunahan kami ng ibang tao. So, kasi doon guys sa baba, so di maiwasan, may mga taong masasama kinukuha yung mga ampalaya nang hindi nagpapaalaman lang. Kasi nga yung location namin dito ay nandito kami sa daanan ng mga tao or mga daanan ng sasakyan. So, andito kami sa gilid ng kalsada. So, yun guys. At simulan na natin mag harvest. So, ayan guys, si mother nag-harvest. Hinay. So, naging main problem namin dito pag tag-ulan, hindi magko-continue yung pamumulaklak. So, ayan guys, yung ampalaya. So, hindi maiwasan. May nakakaligtaan mga hinog. So, yung mga bunga na yan na hinog ay yung mga nakatago. Hindi natin napapansin. So, guys, simulan na natin mag-harvest. So, guys, so yung average ng ampalaya namin, so hanggang ganito lang kalaki. So, dapat mahaba ito. So, dulot nga ng nabutan ng tagtuyot. So, kahit gaano kasunod namin yung mga fertilizer program at mga insecticide program at fungicide, so hindi maiwasan talaga sa panahon. So, ito yung dahilan ng mga ampalaya namin hindi masyado gaano kalaki. So, kahit papaano naman, di naman tayo logi. May mga bunga pa man. So, kahit ganitong kalaki, makakabawi pa rin naman tayo sa ating mga naging gastos. So guys, tara dito tayo. Dito. So, kunin natin yung mga mahahaba. So, saan tayo dadaan dito? Yun. Pwede na siguro to. So guys, kunin natin yung maliit. So, mga ganitong klase. Hindi na ito lalaki guys, baka mabutan tayo ng hinog. So tara, balik tayo sa labas. So guys, mga ganito guys.
Kung sa market reject ito, balik ko at maliit. So dapat naman excuse. Dapat namin kunin na ito, baka mabutan ng hinog. So sayang hindi mabinta. Pero yung magagamit pa naman namin yung seeds nito. So, tara, dito tayo. Touch. Dito sa ubos yan pa. So guys, ganito lang talaga yung mga size namin. So, yung palaya dito. So, bawi na siguro next time. Nabutan ng pagpayit at sobrang tag-ulan. So, mga ganito guys, kunin lang namin. Baka hindi na ito lalaki guys, mabutan kami ng hinog. So, dito. May mga crack ng iba ng palaya. Okay na ito. Pindot na. Last na yung harvest, 30 kilos. Last na yung harvest, 30 kilos ano? 26. So bali naka-total kit binta sini 98 kilos. Okay. So guys, naka 98 kilos kami sa aming pang-anim na harvest. So yun nga lang, nabutan kami ng sobrang init ng panahon at naabutan din ng sobrang tag-ulan na panahon. So kawawa yung pananim namin. So yun nga lang, di tayo susuko, babawi tayo next time. So ito na yung aming total harvest. So ayan, may tatlong tree. So titimbangin namin lahat kung ilang kilo yung total harvest namin. So ayan. So kahit papaano, kahit nabutan tayo ng masamang panahon, so hindi naman zero, may nakukuha pa rin naman. So yun. So update ko na lang kayo guys mamaya kung ilang binta. So yung latest market price dito sa amin, so dulot nga ng maraming kompetensya ng mga farm. So 50 pesos per kilo sa ngayon dito sa aming lugar. So update ko na lang kayo guys kung ilang piso yung mabibenta namin sa aming pang-anim na harvest. So ito yung ibang harvest guys, so hindi ko na nakuha ng video. Dulot nga ng busy tayo sa trabaho at tag-ulan, hindi ako nakapag video. So yung first, second, third, yung nakunan ko lang ng picture lang. So hindi ko nakunan ng video. So ito na yung third update ko dito sa aming mini farm. So yun naman guys, update ko kayo kung ilan yung binta namin. So thank you.
So guys, um, dito sa aming mini farm, may mga kaunti kami dito mga pananim. Gaya ng mga kalamansi. So yan, puro kalamansi. So may mga other crops din kami dito at mga prutas na aming na-harvest. So hindi ko lang nakuna ng video. At nakapag-ipon-ipon din kami ng kaunti. So kapag magsipag ka lang sa pag-farming, may makukuha ka rin ng blessings. So yan yung mga bagong pananim namin na ampalaya. So hindi namin nagawaan ng trellis. So improvised material, sanga ng bamboo tree. So ito naman yung kakao. So nakapagbenta na rin kami dito at ginawa naming chocolate. So sa aming pagpa-farming guys, so sa pagsisikap, nakapundar kami ng kaunti. So yan, nakabili kami ng service. So yung iba dyan ay ipon ko, yung iba ay galing sa aming kita sa aming mini farm, sa aming gulayan at sa aming mga prutas. So ayan, ready to deliver na. Mga nasa 24 kilos. Isdi pa tanda nga rito, oh. So ayan guys, yung binta namin. Mura lang kasi. Mura lang yung kilo. 50 no? So every 3 days nag-harvest kami. Ito yung Subis lang. every 2 days. Minsan 3 days. So every 2 days or 3 days, ito yung kita namin. 1 to every 2 days or every 3 days. Ito yung kita namin sa ampalaya. So goods na. So yun lamang guys. Thank you for watching.